Naku po, ito ng balita. Dating Speaker Martin Romualdez nagpakita na po sa ICI at itinanggi po na may kasalanan o meron siyang alam sa anomalya ng flood control at itinanggi rin na dawit siya sa anumang pangungurakot at korupsyon at itinanggi rin ang sarili na wala siyang alam sa korupsyon at hindi rin niya kilala si Sergeant Orly Gutesa na lumutang na witness ni Senador Marcoleta. Ngayon po, bali-balita na gagawin nilang state witness. Yari na, mga kababayan. Ibig sabihin, si Saldico wala din alam, sino na ang may kasalanan dito sa pagnanakaw dito? Sino nang ituturo nila? Mga kontraktor, mga engineer na naman ang makukulong. Ano nang silbi ng ginagawa na investigasyon ng ICI? O ngayon mga kababayan, sari-sari na po ang mga komento ng mga kababayan natin. Galit na sila sa nangyayaring anomalya na kahit anong gawin natin, pati batas binaluktot na, wala nang makukulong at lahat inosente sa nangyaring pagnanakaw na ito. Mga kababayan, nanggigigil ng taong bayan dito. Itinanggi rin ni dating Speaker Martin Romualdez na wala siyang alam sa BICAM, yung pag-i-insert ng mga budget. May video po mga kababayan, nakausap po ang mga general, kausap din si Browner na pinag-uusapan nila ang 15 billion na budget ng AFP na nakalkal din ng Senado na merong flood or merong project na ghost project na tikas. Kaya pala tahimik daw ang mga general ng AFP dahil nabusalan din ang bibig. Yan po ang mga sinasabi na nagsisirculate sa social media na kaya tahimik sila dahil bahagi din sila ng sindikato. Yan po mga kababayan ang sari-saring emosyon, sari-saring reaksyon ng mga kababayan natin. Ngayon po, panoorin nyo po ito. Ito ang kanyang interview sa ICI. At bago pong reaksyon ng Malacanang, humarap at sinagot na rin ang mga katanungan ng mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, tiniyak rin ng mambabatas na handa niya ipakita ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. TJ Mendoza sa balita. So ito na. Speaker, good morning. Nanindigan si dating House Speaker Martin Romualdez na wala siyang itinatago at walang dapat itago sa isyu ng maanumalyang flood control project. Kaninang umaga, personal na humarap si Romualdez sa pagdinig ng Independent Commission on Infrastructure o ICI na nagsisiyasat sa maanumalyang flood control projects. Isinangkot ng ilang contractors at retired Marine Sergeant Orly Gutesa si Romualdez na nakinabang umano sa flood control projects, kasama ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na si resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Para kay Romualdez, discredited o wala ng saysay ang mga alegasyon na ipinupukol sa kanya ng lumutang na witness na si Orly Gutesa. Witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their testimonies have already been denied by. Si Gutesa ay dating security aide ni Saldico na nagsabing nagdi-deliver aniya siya ng basura o yung mali-malitang pera sa bahay ni Romualdez. Handa naman ang dating speaker na ilabas ang kanyang Statement of Asset, Liabilities and Network o yung mga tala ng yaman at utang ng mga politiko. I will do at the instance of the Commission.
Bagamat hindi naging bahagi ng Bicameral Conference Committee si Romualdez, handa umano nitong ilahad ang kanyang nalalaman para sa pag-usad ng investigasyon ng komisyon. Sa closed-door hearing, pinangalanan na rin ni Romualdez ang mga sangkot sa budget process na nagbigay daan sa mga insertions na maaaring iugnay sa paglitaw ng mga flood control project. Wala siyang in-implicate na possible, ang sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So yun yung mga imbitahin ngayon ng komisyon. Aaralin pa umano at babasahin ng mga miyembro ng komisyon ang affidavit na voluntaryong ibinigay ng dating speaker at maaari pa itong mapatawag sa pagdinig sa susunod na linggo. I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited so that if I can share more information, I will do so. Samantala, maaga ring dumating sa tanggapan ng ICI si Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, kasama nitong dumating sa komisyon ang mga senior officer ng DBM. Yung invitation sa atin is that gusto malaman ng commission natin yung process ng NEP at paano ito nagiging at kung paano nagre-release ng budget. Pero nang matanong si Pangandaman kung paano maiiwasan ang mga ginagawa ng mga mambabatas sa kani-kanilang insertion sa budget. Hindi naman masama mag-amend, di ba? That's their job. So siguro maganda yung ginagawa nila ngayon. O yan mga kababayan, na lahat itinanggi na, walang kinalaman, inosente. Hindi ako nangurakot, peke si Gutesa, hindi ko siya kilala. Sino na ang matutukoy na mastermind? Sino ang pinaka-mastermind dito? Sino ang makukulong? O pawang mga guni-guni natin na merong hustisya na makakamit ang mga Pilipino? Mga kababayan ko, itong mga comment dito. Naku, nanggigigil ang mga taong bayan. Kung walang whitewash, sana live ang hearing sa ICI. Sino bang magnanakaw ang umamin? Alam naman ng mga tao kung sino-sino yung mga utak magnanakaw. Ikaw ba namang ombudsman, kapit mo? May kakatakutan ka pa kaya? Grabe, nakakaloko na kayo. May maniniwala pa ba sa inyo? Mga magnanakaw kayo? Kayo ang mga matatalinong bobo, huwag niyong lokohin ang taong bayan. Ano kaya malinis kapal nyo? Speaker at President? Walang alam, Diyos ko Lord. Kung pwede lang kayo tamaan ng kidlat, tatamaan na kayo. Halaka, galit na galit ng taong bayan dito. Marcos, President of Philippines, walang alam sa korupsyon. Romualdez, Speaker of the House, wala din alam sa korupsyon. Anong klaseng leaders mayroon ang bansa? Halaka. Tanggi mo pa, dapat makulong kayong magnanakaw ng pera ng bayan. Marcos, Romualdez want to own the Philippines and the people. Halaka. This is their goal. So all the assets and resources of the Philippines will belong to them only. Grabe mga kababayan. Di talaga aamin ang magnanakaw. ICI lahat ng investigation at namumuno ngayon sa gobyerno. Mga walang kredibilidad. Walang Pilipinas. Pinamumunuan ng sindikato, mafia, tulisan, magnanakaw. Grabe ang pagboto ng Pilipino. Ito na dapat ang mga yari. Todo, mga utang ng ina nyo. Napakabobong tao kung magsisinungaling ka sa harap ng Senado or husgado. Totoo nga naman. So, ibig sabihin si Gutesa, nagsisinungaling. Anong mapapala niya kung magsisinungaling yung tao, si Gutesa? Mga kababayan. O ngayon po, meron akong ipapakita sa inyo na ito po mga kababayan, papakita ko sa inyo ha. Ito po. Ipakita ko sa inyo itong usapan ni Martin Romualdez. Ito po mga kababayan, pakita ko sa inyo. Ito po. Ito yung usapan nila. Na usapan po ng bilyon-bilyon na pera. General po ng AFP. Ito po yung nakasulat po. Ayan o. On the line. Check na po ito mga kababayan. Makikita nyo. With our chair for APO and our APO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the yung kausap niya mga kababayan, ito po. On the line, AFP Chief of Staff Romeo Browner, December 11. Yang magkakasabay po sila kasama si Saldico at mga congressman din na kasama nila dito. To our men and women in uniform,
that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed, but has been approved and is being signed right now, and we will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that regardless of whatever doubt, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. O sabi ni Martin Romualdez, wala daw siyang alam sa Bicam. O anong nangyari? Ba't may usapan kayo na video na naglilik na usapan nyo billion-billion dito? Ayun o, Chief of Staff Romeo Browner, December 11, Bicam. Speaker in the House, when you speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. I will relate this, sir, to the troops on the ground, and then I will include this in my speech during the AFP. So that is signed here in the Bicam. It will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in some balance to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th. Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Merry Christmas, sir. Thank you. Magandang regalo ito sa mga sundalo, sir. Yes. Thank you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year. So. O nakita nyo mga kababayan, no? AFP, the top priority daw. Kahit totoo, sasabihin fake news, tawagin na naman ang Tuadcom sino nag-post. Alam na halaka mga kababayan. Grabe na. O yan ano naman ito. Ito naman, yung usapan po ni Saldico at si on the line, Lieutenant General Facundo Palafox, IV, Commander Southern Luzon Command, December 11. Ito yung mga post sa FB or sa TikTok mga kababayan na nag-leak na tinatanggi nila na wala sing alam sa Bicam. Yeah. How are you? Magandang hapon. Okay naman po, sir. Thank you, sir. Yeah. We have good news. Kinuto ko sa iyo kanina, we just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa iyo when we met last week, no, sa Misibis. Opo, sir. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Yeah. Can I take a video of you, sir? Sure. Yes, sir. I can show it to the... Mga kababayan, kayo na humusga ha kung wala silang kinalaman sa mga budget na ito, lalo na sa flood control. Bakit sila ang nagde-decide sa pamimigay ng budget ng mga ahensya gaya ng AFP? Naku po mga kababayan, ito lang sinasabi natin na grabing panloloko sa tao. Staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th on Saturday, sir. Thank you. No problem. Yes, maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care as per instruction by our speaker, instruction by the president. Ano yan? Maganda yan. O sabi po, walang kinalaman si dito. Instruction of the president, is the speaker. Grabe, no? Galing na mismo sa bibig ni Saldico ito, mga kababayan ko. Kayo na humusga kung ano masasabi nyo dito. Malaman ikaw sa Solcom, you have to malaman ng mga troops natin. And actually, we'll see you on Friday. Are you coming sa Dadating ka ba sa Friday? Sir. Oh, December 13. Yes, sir. Doon ang formal natin. Oh.
Opo, sir, sa evening na siguro, sir. Evening. Kung May mga fellowship pang nalalaman, mga kababayan, O, di ba? Tas sabi, walang kinalaman sa BICAM, hindi ko kilala si Gutesa na lumutang. Wala nang honor kasi nalaman na peke yung mga dokumento. O mga kababayan, ba't ganun? Sino na ang magiging dito? Sino na ang kakasuhan? Kung lahat inosente sa nangyayaring korupsyon. Hala ka, grabe na. The speaker. Speaker kami ulit na dalawa. So, we'll inform you on that. So, hopefully, ma-approve ngayon sa plenary for ratification yung pinirma ng BICAM. Sa Senate, they will also approve it also this afternoon. Para yung 7.5 na nare-receive ng CAFCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So that's more than double of their salary. Yes, sir. So, please, okay, na-inform din namin kanina si Chief Browner, but I want to inform you mismo diretso. O mga kababayan, na-inform daw si Chief Browner sa billion na ito sa BICAM. Sasabihin ni Chief Browner, baseless. Walang mga ebidensya yung 15 billion na ghost project, na TICAS project na wala, na parang bula. Kaya sinasabi ng mga taong bayan na kaya pala tahimik si Browner ay nakatikim din ng grasya. Nasapalan din ng bunganga at kasabot din sa mga sindikato. Yan ang sinasabi sa komento, mga kababayan. Kasi tayo nag-usap sa Mississippi and we announced it that na we'll make sure na an additional of 8 billion on the BICAM. Thank God na we're successful tayo na naipasok natin ito sa kasundaluhan. So, mga kababayan, ang yayabang nila, kala mo pera nila, mga kababayan, bawat 5, bawat sentabo ng bilyon na yan ay atin yan. Pera ng mga Pilipino yan na binulsa nila. Tapos sasabihin nila wala silang kinalaman. Puro inosente sila at parang mga paninira lamang ito. Diyos ko Lord, mga kababayan. Tapos may mga fellowship pang nalalaman ng mga ito. Tapos itinanggi na hindi kilala si Gutesa. Hindi daw, wala daw, sinungaling daw ito. Nalaman daw na peke ang mga dokumento na naging witness si Marcoleta. Yari, mga kababayan, ano nang mangyayari sa Pilipinas pag ganito yung mga humahawak sa... Ay, nako po. Ito mga komento, mga kababayan ko. Tignan nyo po yung mga comment. Napakabobong tao kung magsisinungaling ka sa harap ng husgado. Tignan nyo. The 3 stooges. Mas matalino si Saldico kasi habang stress si Romualdez at adik na bangag, paano mag-isip araw-araw, paano nila bubulahin at kulolokohin ng mga Pilipino, paniwalain ang taong bayan na malinis si Saldico, nagkakape sa 5-star hotel at with bodyguard pa. Kaya nga ayaw na umuwi ng Pinas. Bakit ka pa uuwi ng Pinas para ibalik ang pinaghirapan mong nakawin? Ha 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 ha. Grabe mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Nakakagalit daw, sabi ni Hadjak. Confident ka lang kasi pinsan mo ang nag-iimbestiga. Hala ka, mga kababayan, ano nang mangyayari sa Pilipinas na ito? Kung ganito ang mga leader natin na grabe. Grabing kakapal ng muka. Grabe sa pagtanggi na inosente sila. Walang kinalaman sa nangyayaring korupsyon na grabing pagnanakaw na ginawa nilang patay gutom mga Pilipino. Mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Nakakagalit po. Kaya pala hinarang nila si Marcoleta, hinarang si Gutesa, isinarado at binasura ang Blue Ribbon Committee. Wala na pong investigasyon. Tapos yung ICI, palihim na nagsasagawa ng investigasyon na hindi nakikita ng taong bayan para pagtakpan nila ang tunay na issue. Ngayon po hinihiling po ng taong bayan ng Pilipinas na ilabas, i-live ang ginagawang investigasyon. Ganon din po ang Iglesia ni Cristo na nawagan din na maging transparent ang ginagawang investigasyon sa ICI
Dahil ang ginawa nila sa Blue Ribbon, binasura na po mga kababayan. So yan lamang po ang aking bahagi sa bidyong ito. Mag-react po kayo mga kababayan. Kayo na humusga kung papaniwalaan yung mga politikong ito na sabi nila walang kinalaman sa korupsyon at malilinis ang kanilang konsensya. Tamaan sana kayo ng kidlat. Mga kababayan ko, salamat po, mabuhay. I-like, i-share po at i-subscribe. Mabuhay. Ay, na-high blood po ako. Nagagalit din po ako dito mga kababayan. Salamat po. Alam ko kayo galit din. Pare-pareho tayo ng pakiramdam kasi tayo ang ninakawan, tayo ang niletche, tayo ang binalasubas ng mga politikong ito, tayo ang tinarantado, tayo ang ginahasa, pinahirapan, pinatay. Dahil po sa kanilang kawalang hiyaan na pagnanakaw sa pera natin, sa kaban ng bayan. Grabe, ang mamahal na mga bilihin, hindi tumataas ang sweldo. Kinakaltasan pa tayo ng tax. Buwan-buwan kada sahod natin. Bawat bili, may kaltas na buwis natin. Naku, grabe talaga. Sana bumaba ang Panginoong Diyos. Tapos kukunin kayo ni Lord. Kayong mga kurakot. Dalhin kayo sa nagbabagang apoy para magbayad kayo ng mga kasalanan nyo. O ngayon, ang hinahabol nila si Sara Duterte. Sal-end, formally issue para hindi makatakbo sa 2028 si Sara. Yan po ang goal ni Rimulya. Ang pagkakatalaga daw ni Rimulya ay politika. Hahabulin nila si Sara para hindi maging pangulo. Yan po ang ating bahagi. Salamat po. Mabuhay.